Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating Saint Poncian, Pope, and Saint Hippolytus Ypres. They are both martyrs. Mga kapatid, sa ating mga ugnayan, may mga pagkakataon po na hindi tayo magkakaunawaan. May mga pagkakataon na masasaktan natin ang mga taong malalapit sa buhay natin. O kaya naman tayo magkakamali at makakasakit tayo ng mga tao sa paligid natin. Sapagkat ang katotohanan, hindi naman tayo perpekto. Lahat tayo ay mayroong kahinaan, pagkukulang at kasalanan. Yan po ay katotohanan. Ngunit sa kabila nito mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating Panginoon ng halaga ng pagtatama sa pagkakamali ng ating kapwa-tao. At ito'y tinatawag natin ngayon na fraternal correction. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, tampok itong steps na ibinigay ng Panginoon kapag ang kapatid natin, kapwa-tao natin ay nagkasala. Kaya kapag nagkasala yung kapatid natin, huwag nating ipagchismisan, huwag nating ipinopost sa ating social media platforms, huwag tayo nagpapatama. Ang Panginoon, sabi niya sa atin, kapag nagkamali yung kapwa-tao natin, ang unang gawin natin ay kausapin natin privately na matahimik yung kapatid natin na nagkasala. At dito yung sinasabi ng Panginoon is allow that person to realize his or her sin. Yung Greek na ginamit is to uncover the sin of this neighbor, of this kapwa-tao, para ma-realize na yung pagkakasalan niya. Privately, kayong dalawa lang, parang madaling pakinggan pero napakahirap gawin. Kasi kadalasan baka ma-misinterpret tayo, nagmamagaling, nagmamalinis, pero yung purpose ito ay para magbago at magbalik loob, diba? Para ito yung purpose, kaya love is the basis of fraternal correction. Pero kapag hindi po nakinig, sabi ng Panginoon, magdala ng 2 o 3 na saksi para mapagpatibay yung pagpapatotoo sa pagtatama natin sa kapatid nating nagkasala. Ito'y Old Testament judicial process na kapag may kasalanan, kailangan ng 2 o 3 saksi para mas mabigat ang testimonya na ibibigay. Pero kapag hindi pa rin nakinig, sabi dito, bring it to the church or to the community, na ito'y patungkol po sa pagtatama ng simbahan, ng authority ng simbahan o ng community, para malaman nila na ito'y talaga'y seryoso tayo sa pagtatama, sa kagustuhan natin mapabuti yung ating kapwa-tao. Pero pag hindi pa rin nakinig, sabi dito ay you treat that person as a pagan or a tax collector. Ang mga kapatid, napakaganda po na it's always a charity to correct someone who sins o who did something wrong against us or to other people. That's a charitable act. And another thing that we have to realize is the fact na ang pagtatama ay magiging posible lamang sa pakikinig. Hindi natin maitatama ang isang taong hindi marunong makinig. Kaya napakahalaga na sa pagtatama ay hindi lamang yung masasabi natin yung pagkakamali that we uncover, but what is more important is we are able to convince that person to listen to us, to listen what we uncover to that person, so that through listening, there can be the possibility of conversion and reconciliation. Napakahalaga po na may tatama lang talaga natin ang isang kapatid
na nakikinig. Pero kapag wala yung pakikinig, ano man ang gawin natin, hindi ito maitatama at hindi ito magbabago at magbabalik loob. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli sa pinagpalang araw sa inyong lahat.